Nasa ating po linya ngayon si Chairman George Garcia po ng COMELEC. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Okay, unahin ko lang po itong itong doktrina nga po na binago ng Supreme Court para po doon sa second placer. Can you please educate us muna ho kung ano ba ang nasasakop lamang nito? Local officials, hindi kasamang pagka-kongresista. Please go ahead. Sir Ted, una po, siyempre yung desisyon na yan ng Korte Suprema Mangungudatu versus COMELEC ay nagsasabi na inaabando na yung kaso na yung buong doktrina na na-lay down ng Korte Suprema matagal na, Halosos versus COMELEC. Ano pong ibig sabihin at ano pong nalalaman doon sa desisyon na yon? Na kung sakasakali po, Sir Ted, merong isang pending na kaso ang isang kandidato bago mag-eleksyon at yung kasong yan ay tungkol sa pagsisinungaling sa punto ng edad, citizenship, tirahan, residency, registration bilang botate o kaya naman pagiging kulangan ng hindi marunong bumasa at sumulat, ang pwede pong ma-file ay cancellation ng kanyang kandidatura. Kung sakali pong dumating ang araw na eleksyon, walang desisyon na nailabas at pagkatapos yung mismong kandidatong yan na humaharap sa ganyang klaseng kaso ay nanalo at pagkatapos biglang may lumabas na desisyon laban sa kanya, ang rule po sa Halosos versus COMELEC, Sir Ted, ang nakakaupo ay second placer o yung kandidato na may pinakamataas na boto pagkatapos ng kandidato na yon na naproklama. Ngayon po, kapag disqualification naman ang kaso, ano yung mga kaso ng disqualification? Tulad ng pamimili ng boto, o kaya terorismo, o kaya naman yung mga green card holder na tinatawag, Sir Ted, o kaya naman sila ay engaged sa violence. At nagkaroon ng desisyon pagkatapos ng eleksyon, pero walang desisyon bago mag-eleksyon, nanalo yung kandidato, ang uupo, Sir Ted, hindi yung second placer, kung hindi ang uupo ay yung succession. Yung ibig sabihin, kung ikaw ay mayor, natanggal ka, yung vice mayor ang uupo. Kung governor, yung vice governor ang uupo. Dito po sa bagong desisyon ng Korte Suprema, inaabando na yung kaso ng Halosos versus COMELEC na kahit na ano ang nature ng disqualification, kahit yan ay cancellation ng candidacy, kahit yan ay disqualification, pag lumabas ang desisyon after the election, whether galing sa COMELEC o galing sa Korte Suprema o sa iba pang korte, yan po, Sir Ted, ang uupo daw po ay succession. In all cases, succession. Wala na pong distinction. Wala na po yung second placer rule. And therefore, binabago niya po yung ating pong doktrina na nag-i-exist base po sa kaso ng Halosos. Yung nga po, succession kasi, meron po tayong local government code na binabanggit nga po ang Korte Suprema. So succession, meron naman pong vice mayor, may vice governor. Sa congressman, wala namang vice congressman. Paano po yung succession sa congressman kung sakasakali? Tama po kayo, Sir Ted, pero tatandaan din po ng lahat, yun po yung gusto namin ipaklarify sana, mapaklarify sa ating kataas-taasang hukuman. Sapagkat, Sir Ted, pagkatapos po kasi ng eleksyon at kahit natapos na ang proklamasyon, bago dumating yung June 30, noon ng katanghalian ng June 30, Sir Ted, ang COMELEC kasi ay may jurisdiction pa. And therefore, kung may jurisdiction pa ang COMELEC, doon sa pagitan na yon ng araw ng proklamasyon at saka ng June 30, ang katanungan paano po i-apply itong doktrina na ito, na bagong doktrina. So halimbawa po, tama po kayo, sa congressman. So sa congressman po dapat kasi walang succession dahil nga po wala naman pong local government code provision dyan. I-applicable ang local government code. Pero kung may jurisdiction pa ang COMELEC sa pagitan na yon, ang katanungan, pwede bang yung second placer ang uupo kapalit o kahalinhin noong nanalo, ganong walang succession. Yun po yung aming isang gusto sana maliwanag na hindi po ganong naging maliwanag doon sa naging desisyon, Sir Ted. So kung ano po, kumbaga, kapag po ang pinag-uusapan dito natin ay yung pong pagdeklara na yung kanyang certificate of candidacy is void from the very beginning. Yun po ang pinanggagalingan nito, Congressman, Chairman. Yes po, Sir Ted, lumalabas po na kung canceled ang candidacy as if hindi naging kandidato, yung kasi yung effect lagi dati, as if hindi naging kandidato, dati ang sabi, ang uupo, yung legitimate candidate lang, kung sino yung number 2. Ngayon po, kahit declared siya na void from the very start, yung kanyang kandidatura sa local officials, succession ang mangyayari. Pero yun nga po, kakailanganin yata naming mag-file ng motion for reconsideration upang mapaliwanag lang po yung tungkol sa issue ng sa mga congressman at
national position. Okay, ngayon po ay Hunyo 24 na. Ano po, ilang araw na lamang po bago mag-June 30 at baka po hindi agad makatugon dito ang Supreme Court sa inyo pong hihingiing klarifikasyon. Ano po mangyayari ngayon? Meron pa ho kayong mga pending case ngayon sa pagkakongresista, di po ba? Paano po? Meron pong isa na kahapon nag-file, Sir Ted, ng motion for reconsideration. Tama po kayo, bagamat 6 na araw na lang ang natitira, hindi ko po mabigay sa inyo spekulasyon kung kakayanin bang madesisyonan pa o kakayanin bang sapagkat pagkatapos po kasi ng desisyon ng COMELEC and Bank, ito po'y magiging final lang 5 araw pa pagkatapos ng paglabas ng desisyon ng COMELEC. So pwede po siguro magbilang na yung mga tao o yung mga supporters ng mga kandidato tungkol sa bagay na yan. So again, Sir Ted, ang desisyon po ng Korte Suprema ay hindi po unanimous. Ito po ay nagdesisyon ng 8-5-2 and therefore maganda rin po mabasa natin yung dissenting, ano pa yung sinasabi ng mga hindi sumang-ayon doon sa desisyon. Bagamat, syempre sa ating sistema, ang 8 boto ay majority and therefore that is that will form part of jurisprudence. So to answer my question po, Chairman, you will still rule itong mga pending case sa inyo. Bahala na kung sakasakali po na ipawalang bisa ito ng Supreme Court. Ganun po? In the meantime, yes sir. Sir Ted, tutuloy po namin yung mga desisyon sapagkat as far as the COMELEC naman is concerned, hindi pa po final and executory yung desisyon ng Supreme Court sapagkat yung po ay subject sa motion for reconsideration. Yun ho bang party list election kasama po dito sa inyong hihinging na klarifikasyon? Kasi iba ho naman po ang kumbaga iba ho naman po ang panuntunan doon. Yes po, Sir Ted, mukha po hindi po mako-cover yung sa party list sapagkat tama po kay Sir Ted, sa party list po ay depende doon sa 10 na sinubmit ng isang party list na mga nominado niya. So kung na-disqualify po o na-cancel yung nomination ng 1, 2, or 3, halimbawa meron pong 4, 5, or 6 na pwede pong humalinin sa kanila. And therefore, kapag ka naman po naubos yung mismong list ng nominees nila dahil na-disqualify, yung 10 pwede naman po silang magdagdag o mag-submit ng bago. Kayo nga lang, kapag ka po ito ay dahil sa resignation o umayaw na, hindi na po namin pinapayagan yung palitan ng mga nominees. Hindi po, pero doon po sa usapin po na yung party list mismo na organisasyon ay diniskwalipika. Dahil po sa mga hindi pagsunod sa mga panuntunan, yung pong succession naman po doon sa party list votes na nakuha ng mga kumbaga, di ba meron lamang allocated seats ngayon, merong mga nandidiyan na maaaring pumalit para po sa nangyari doon sa Anwaray decision? Yes po, Sir Ted. Nung nakaraang linggo po ay nagsisimula na kami magtalakay sana nung bagay na yan at alam ko po yung napatungkulan nyo dahil sa merong isang party list na humaharap sa isang kaso na kung saan 3 ang kanyang nanalo na nominees na makakaupo. Kaya lang ito po yung ating munang pinigilan sa mga kasamahan natin yung diskusyon tungkol sa bagay na yan sapagkat siyempre, Sir Ted, masyadong premature. Ganong kinakailangan pa naming desisyonan o i-resolve yung gagawing motion for reconsideration ng nasabing party list. Masyadong presumptuous po kasi at unfair. And that's the reason why hindi po namin tinuloy ang pagtalakay tungkol sa kung sino ba dapat ang uupo. Dapat ba kung sakali yung 3 ay malalagay doon sa nasa taas o malalagay doon sa nasa baba. Wala pa po tayo doon dahil baka naman hindi umabot sa ganong klase na sitwasyon. Sige po, may pahabol pong tanong si Chairman. Yes po. Good morning, Chairman. Kahapon nga po naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang PDP laban, Chairman. Humihiling po sila ng manual recount ng mga boto sa pagkasenador sa katatapos lamang po na eleksyon. Dito po sa supplemental petition nila for mandamus, sinasabi nila nagkaroon daw ng irregularidad, may discrepancy din daw po at posibleng pamimeke ng election returns. Ano po ang tugon nyo dito? Welcome po sa atin ang lahat ng mga kasong ipinafile, lalo na po sa ating kataas-taasang hukuman. Kaya lang naman po, siyempre sa ating pong nakasanayan, sa ating umiiral na batas, sa ating pong jurisprudence na tinatawag at siyempre kahit sa ating saligang batas, nakalagay din po kasi sa Article 6, Section 17 ng saligang batas, ito po yung pagkakalagay niya sa English. Sabi po niya, the House of Representatives and or the Senate Electoral Tribunal shall be the sole judge of all elections, returns, and qualifications of the members of the House of Representatives or the members of the Senate. Siyempre po,
medyo nagulat lang tayo dahil sa Korte Suprema po na i-file yung naturang petisyon. Kami po ay nasanay talaga na talagang ang kapag gusto natin magpabilang ng mga balota pagkatapos ng eleksyon, ng proklamasyon, ay sa House of Representatives Electoral Tribunal or Senate Electoral Tribunal. Bagamat wala naman po makakapigil sa ating Korte Suprema kung gusto po nilang mag-assume ng jurisdiction, and therefore yan po yung aantabayanan po ng Commission ng Election. Oo. May binabanggit din sila dito, Chairman, yung paglampas daw po ng inyong rule-making authority. Pwede niyo po bang ipaliwanag lang po sa amin para mas maintindihan namin kung ano po ba talaga yung saklaw ng kapangyarihan ng COMELEC pagdating po sa patakaran, lalo na po sa transmission ng mga boto? Kasi nabanggit po nila yan doon sa kanilang petition. Ang COMELEC po kasi ay binibigyan ng kapangyarihan, of course, ng saligang batas. Ito ay isang constitutional body under Article 9C ng saligang batas na kung saan nasabi ang COMELEC ang tagapamahala ng lahat ng klase ng halalan, plebisito, referendum dito sa ating bansa. And therefore, ang sabi nga ng Korte Suprema sa napakadami ng desisyon, halos plenary o ganun kalawak ang kapangyarihan ng COMELEC na pinagtibay pa ng Republic Act 9369. Yung Republic Act 9369, yan po yung tinatawag nating automated election law na naandyan na simula pa ng 2007 at yan po ang ginagamit natin na basihan kung bakit tayo nag-automate ng eleksyon mula 2010 hanggang itong recent election ng 2025. Kung hindi po tayo nagkakamali, doon sa una nilang na-file na petition, ang kagustuhan po nila ay magkaroon ng tinatawag na hybrid election at meron pong manual count and at the same time merong automated counting. Ang kanila pong contention na yung 9369, yung automated election law, ay nagpe-prescribe ng dalawang sistema ng halalan sa isang halalan. Katulad ng kinakailangan meron daw pong manual counting at kinakailangan meron din daw pong automated counting or automated voting. So, syempre po ang posisyon at contention ng COMELEC simula 2010 at syempre po pati Kongreso na nagbibigay lagi sa amin ng budget at ehekutibo ay pagka-automation, full automation po at hindi po dalawang klase ng sistema ang ipinapatupad po natin. Sige po, so abangan natin kung ito hubay aaksyonan ng Supreme Court. Itong petisyon ng PDP laban. Salamat sa inyo pong panahon, Chairman. Salamat po Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you.